dilim ng gabi, may apo. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, habang pauwi si Sam matapos ang nangyaring insidente, hindi pa rin siya mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga nangyari, lalo na ang sandaling inakala niyang tinamaan ng bala si Gabo. Labis ang kanyang pagkabigla at pag-aalala noon, ngunit kalaunan napagtanto niyang nananadya lamang pala si Gabo at sinamantala ang sitwasyon upang mailapit ang kanyang sarili sa kanya. Pagdating ni Sam sa headquarters ng NCIA, agad niyang ikinuwento sa kanyang mga kasamahan ang buong pangyayari. Hindi na itago ng isa sa mga ito ang kanyang galit at agad na nagsalita. Sino man ang gumawa niyan sa iyo, ako mismo ang hanap sa kanya. Ngunit hindi naman pinalampas ng kanilang mga kasamahan ang pagkakataong tuksuhin siya. Mukhang may gusto talaga ito kay Sam. Hindi pa nga nakakahabol ay may nauna nang humalik kay Sam. Mas lalo namang itong nagpursigi at muling sinabing siya mismo ang hanap sa lalaking iyon. Ngunit agad siyang pinatigil ni Sam. Sinabi ni Sam na tama na at sa kanya may atraso ang lalaking iyon at kapag nalaman niya kung sino siya, siya mismo ang magpapakulong dito. Samantala, nakabalik naman si Gabo sa ginintoang lupa, ang lugar na kanyang kinalakihan. Hindi nagtagal ay may nakakita sa kanyang pagdating at nalaman ng buong komunidad na si Gabo ay nakalaya na. Mabilis na kumalat ang balita hanggang makarating ito kay Django. Nang malaman niyang nakabalik na ang kanyang dating kaibigan, agad siyang nagpadala ng 2 tauhan upang ihatid ang kanyang hamon. Sabi ni Boss Django, kung talagang matapang ka, harapin mo siya. Pagdating ni Gabo sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong at niyakap ng kanyang amang si Rudy. Pinayuhan siya nitong wag nang pumatol sa panibagong gulo dahil nagsisimula pa lamang siyang magbagong buhay matapos ang mahabang panahon ng pagkakakulong. Sinabi ni Mang Rudy na matagal nang nangangamba si Aling Betsay sa pagdating ng araw na ito dahil alam niyang hindi basta-basta makakalimot si Gabo sa nangyaring pagtataksil. Mabilis pa sa alas 4, lumabas si Gabo ng bahay at nag-aapoy ang galit. Hawak niya ang 2 balisong habang tinatahak ang daan patungo sa kinaroroonan ni Django. Matapos ang mahabang panahon, muli na namang magtatagpo ang 2 dating magkaibigan na ngayon ay magkalaban na. Isang matinding bakbakan na ang nakatakdang sumabog. Nagbalik si Gabo hindi lamang para harapin ang kanyang nakaraan, kundi para singilin si Django sa pagtataksil na sumira ng kanyang buhay at nagdulot ng mahabang taon ng pagkakakulong. At sa kanyang paghaharap kay Django, iisa lamang ang kanyang mensahe. Matagal siyang nawala, pero bawat araw sa kulungan, pangalan ni Django ang nasa isip niya. Ngayon ay oras na para harapin niya ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Hindi pa tapos ang mga kapanapanabik na pangyayari dahil siguradong mas marami pang nakakakilig, nakakatuwa at punong-puno ng aksyong tagpo ang ating pakakaabangan.